Magandang hapon po, Ginang Oksero. Ngayon ipapakita ko ang aking PPT sa Module 3 Aralin 2 na tungkol sa paglalapat ng tamang paraan sa mga desisyon at aksyon ayon sa unang prinsipyo ng likas na batas moral. Ito ang ating mga layunin. Una, ilapat ang tamang paraan sa mga desisyon at kumilos ayon sa unang prinsipyo ng likas na batas moral. Ikalawa, alamin ang iba't ibang katangian ng likas na batas moral. Ano ang likas na batas moral? Ang likas na batas moral ay nababahala sa parehong panlabas at panloob ng mga kilos na kilala rin bilang aksyon at motibo. Ang paggawa lamang ng tama ay hindi sapat. Upang maging tunay na moral ang motibo ng isang tao ay dapat na tama rin. Halimbawa, ang pagtulong sa isang matandang babae sa pagtawid ng kalsada. Maganda ang panlabas na gawa. Upang mapabilib ang isang tao, masamang panloob na gawa ay mali. Ang tao ay natatanging nilalang na nararapat tumanggap ng batas mula sa Diyos. Ito ay dahil kailangan niyang pamahalaan ang kanyang kilos sa pamamagitan ng tamang paggamit ng kanyang kalayaan at kilos loob. Ang likas na batas moral ay likas sa tao dahil sa kanyang kalayaan. Nakasaad sa batas na ito ang dapat gawin at di dapat gawin ng tao. Kahit ito ang gumagabay sa kilos ng tao. Layon ng batas moral na pagkalooban ang tao ng kinakailangang batayan upang makagawa siya ng tamang pasya at kilos. Higit sa lahat, layunin ng batas na ito ang kabutihan ng tao. Ang tao ay isang nilikha na maaaring gumawa ng masama, ang sumira ng kapwa at sumira ng kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob ang likas na batas moral. Maiiwasang gawin ng tao ang masama kung susundin niya ang batas na ito. Ayon kay Lipio, binibigyang direksyon ng batas moral ang pamumuhay ng tao. Sinusunod niya ito upang magawa ang mabuti, magkaroon ng paggalang sa kapwa at makipagtulungan sa mga taong binigyan ng kapangyarihang pangalagaan ang kapakanan ng lahat. Mga katangian ng likas na batas moral. Objektibo or objectives. Ang batas na mamahala sa tao ay nakabatay sa katotohanan. Ito ay nagmula sa mismong katotohanan ang Diyos. Hindi ito na-impluwensyahan ng anumang bagay lalo na ng pagtingin ng tao dito. Palagi itong umiiral dahil hindi ito naaapektuhan. Kilalanin man ito ng tao o hindi. Hello. Next. Pangkalahatan o universal. Ang likas na batas moral ay para sa tao. Sinisaklaw nito ang lahat ng tao, lahat ng lahi, kultura, sa lahat ng lugar at sa lahat ng pagkataon. Next. Walang hanggan or eternal. Ito ay umiiral mananataling iiral. Ito ay walang hanggan, walang katapusan at walang kamatayan dahil ito ay permanente. Ang kalikasan ng tao ay permanente kahit ang batas na sumusaklaw sa kanya ay permanente rin. Ito ay totoo kahit saan at kahit kailan. Okay, next. No, next. Okay. Hindi nababago or immutable. Hindi nababago ang likas na batas moral dahil hindi nababago ang pagkatao ng tao or the nature of man. Maging ang layon ng tao sa mundo ay hindi nagbabago sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura. Ang likas na batas moral ay nagbibigkis sa lahat ng tao. Ito rin ang nagpapatupad ng iisang alintuntunin para sa lahat. Okay. Iyon lang ang magiging presentasyon ko. Salamat sa pakikinig at magkaroon ng magandang araw.